Hello everyone, how are you today? Teacher Jim Raymond is here. Today I will present to you the different RPMS objectives for our master teachers na gagamitin para sa school year 2023-2024. Pero ang video na to, mag-focus na muna sa mga classroom observable indicators o yung ating mga COIs. Ilan ba lahat ang mga COIs or classroom observable indicators ng ating mga master teachers? At lahat ba ng mga CUIs na to ay dapat ipakita sa lahat ng teaching demonstrations na gagawin ng ating mga master teachers sa 4 na quarters? At ano ang MOV na kinakailangang i-attach ni master teacher sa kanyang RPMS portfolio sa lahat ng mga CUIs for this school year? Sasagutin natin yung mga tanong na yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ito na nga yung ating reference o yung ating Department Memorandum 8 Series of 2023 o yung ating multi-year guidelines on RPMS PPST objectives na gagamitin for school year 2023-2024. Now, these are the RPMS PPST objectives or indicators na gagamitin ng ating mga master teachers for school year 2023-2024. Ito na nga yung ating mga objectives, ang 15 objectives ng ating mga master teachers for this school year 2023-2024. At ito na nga rin yung distribution ng mga RPMS objectives or indicators across 3 years. Pero focus na muna tayo sa year 2 o yung ating school year 2023-2024. So makikita natin dito na we have 8 COIs para sa ating mga master teachers. Yung objective number 1, objective 3 ng RPMS, objective 4, objective 5, 6, 7, 8, at saka 10. Yung objective 2 kasi at saka objective number 9 ay non-classroom observable ng ating mga master teachers. So again, we have 8 COIs for MTs or ating mga highly proficient teachers. So ito yung ating mga COIs.
ng mga master teachers. At yung mga COIs na yan, na makikita nga sa ating RPMS objective for this school year, ay yan din ang magre-reflect sa ating rating sheet. At ito yung ating rating sheet na gagamitin for this school year. So let's compare yung dalawa. Yung nasa left side ng screen nyo ay yung ating mga objectives RPMS. Yung ating right side naman ay yung mga indicators na makikita sa rating sheet. So, compare natin para hindi tayo malito sa mga numbering na ginagamit dito. Para sa ating mga master teacher, yung RPMS objective number 1 at yung COI number 1 ng ating rating sheet ay pareho. Pero, the rest is magkaiba na. But these indicators ay pareho lang naman. Numbers lang naman po ang nagkaiba. Bakit? Kasi po, sa sinabi ko na kanina, ang objective 2 kasi ng master teacher na tungkol sa numeracy at literacy ay makakonsider na non-classroom observable. Kaya yung mga numbering pagkatapos ng objective 1 ay magkaiba na sa rating sheet. Yung RPMS objective number 3 ang makikita sa COI number 2 ng ating rating sheet. Ang RPMS objective 4 ay makikita sa COI number 3 ng ating rating sheet. Ang RPMS objective 5 ay makikita sa COI 4 ng ating rating sheet. Ang RPMS objective number 6 ay makikita sa COI number 5 ng ating rating sheet. Ang objective number 7 ng ating RPMS ay makikita siya sa ating rating sheet sa COI number 6. Ang RPMS objective number 8 naman ay makikita sa COI number 7 ng rating sheet. At yung ating RPMS objective number 10 ay makikita sa COI number 8 ng ating rating sheet. I hope hindi kayo malito sa mga numbering na ginagamit. Again, parehas lang po naman ng mga content yan, lang sa numbering lang talaga magkaiba. Now, lahat ba ito i-observe sabay in every classroom observation? Now, we have 5 out of 8 COIs ang i-observe lamang per quarter. 5 lang po ang i-observe in every quarter. So, yung ating COI 1, 2, 3, 4, at saka 5 ang siyang i-observe para sa first quarter at saka sa fourth quarter. Sa left side ng screen niyo, yan yung mga objectives ng ating RPMS. So yan yung i-observe during classroom observation for this particular quarter. So yan po yung i-observe na mga indicators para sa mga master teachers for quarter 1 and quarter 3. At ang second quarter naman at saka fourth quarter, ang i-observe ay ang COI 1, 2, 6, 7, at saka 8. So pareho ang i-observe sa quarter 2 at saka sa quarter 4. Still 5 indicators lahat yan, each quarter. So yan yung mga i-observe for quarter 2 and quarter 4. So again, let's compare when to observe these indicators. So napapansin ninyo yung COI 1 at saka 2 lamang ang i-observe sa 4 na quarters. Pero yung COI 3, 4, at saka 5, kasama siyang i-observe sa quarter 1 at saka sa quarter 3 lamang. Habang yung COI 6, 7, at saka 8 ay i-observe naman
sa quarter 2 at saka sa quarter 4. So I hope na intindihan nyo na po yung ating mga classroom observable indicators na i-observe para sa school year na to. So ito naman po pala yung tool na gagamitin natin para malaman kung ano-ano ba yung mga means of verifications na need i-attach sa ating portfolio for all classroom observable indicators. Now, sa lahat nga ng ating mga COIs o yung ating mga classroom observable indicators, ang need lamang i-attach to support for these objectives ay ang Classroom Observation Tool rating sheets lamang. Yan lang po, wala nang iba. Pero, kasi master teacher ito, yung mga COT rating sheets na yan, dapat may kalakip yan na proof of attendance of colleague. Kasi nga, sa mga master teachers, during their classroom teaching demonstration, kinakailangang present ang kanyang mga colleague o yung kanyang mga mentees. So, yung ating mga classroom observable indicators ay nire-rate nga according to quality at saka efficiency. For quality, of course, whatever rating you get in your observation, that would pertains to quality. Yung efficiency naman, kapag na-met mo yung objective mo within the allotted time, then you can get 5 the rating for efficiency. Pero kung lumagpas ka sa time limit sa pagkamit ng objective mo, 3 lamang ang makukuha mong rating for efficiency. Pero kung walang acceptable MOV na ibigay si master teacher, then for efficiency, 1 lang ang kanyang makukuha. So, ulitin ko lang, yung MOV na kailangan ni master teacher to prepare or to attach sa kanyang RPMS objective sa lahat ng classroom observable indicators ay yung rating sheet lamang. At ito yung example ng rating sheet ni master teacher. Pero kung may times na 2 o higit pa ang present or nagre-rate sa ating mga master teacher during their classroom observation, then yung i-attach na sa kanyang portfolio ay Enter Observer Agreement Form na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Out of 8 COIs natin, meron tayong 4 na module na pwede nating gamitin para mas malinawan tayo paano ito i-achieve. Yung PPST Module 1, 3, 17, at saka 20. And hopefully, magagawan ko yan ng video the soonest possible time. Kung wala naman talagang module na pwedeng magamit to understand better all these indicators, pwede ko namang gamitin yung ginamit namin during the training ng mga facilitators on the capacity building for raters. So, meron dito mga samples na mga observation notes and how to rate teachers. So, pwede ko naman itong i-share sa inyo and hopefully magagawan ko yan ng video the soonest possible time. So, teachers, hanggang dito na muna. And thank you so much for supporting my channel. Thank you so much for always watching my videos. And sana po, na-click nyo na po yung subscribe button sa ibaba para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko, especially about RPMS. Till next time, keep safe everyone!